Ito ang Makati City. Maligaya, maunlad, masaya. Sa Makati, kontento ang mga mamamayan. Kumpleto ang benepisyo. Marahil wala na nga talagang ibang mahihiling pa ang mga residente dito. May mga libreng gamot at pagpapaospital. Maging libreng edukasyon hanggang kolehiyo. Hindi rin pinababayaan ang mga nakatatanda dahil marami silang natatanggap na benepisyo mula sa pamahalaan. Ang Makati noon, malayong malayo sa Makati ngayon. Lubog sa utang, mababa ang moral ng mga mamamayan noon, lalo na ng tagapamahalaan. Pero ngayon, ibang-iba na ang Makati. At ang pagbabago, sinimulan ng kasalukuyang mayor nito, si Mayor Jejomar Binay, 20 taon nang nanunungkulan sa lungsod ng Makati. Maaga akong nawala ng nanay, nahiwalay ako sa tatay ko, lumaki ako sa tiyo ko. Kaya yung aspeto ng kahirapan, napagdaanan ko yan. Maaga ring namulat sa realidad ng buhay at natutong tumayo sa sariling mga paa. Inampun siya ng kapatid ng kanyang ama, si Attorney Ponciano Binay. Ito ang nagsilbing pangalawang magulang niya at tumira kasama nito sa Kuli-Kuli, Makati. Kahit abogado ang tiyuhin, hindi pa rin naging maginhawa ang buhay para kay Jejomar. Ang isang trabaho ko sa tiyo ko, lungunguha pa ako ng kaning baboy. Mangangatok ka, kukunin ko na ho yung kaning baboy ninyo. Kinailangan niyang magtrabaho para makapag-aral at makamit ang mga gusto niya. Sabi ko, pansamantala ito, makatatapos din ako. Sa pagsisikap, tiyaga at gabay ng kanyang tiyuhin, nagawang makatapos ni Jejomar ng pag-aaral. You don't reap the money in trees. Kailangan pagtrabahuhan mo. Nagkamit siya ng AB Political Science at Bachelor of Laws degree mula sa University of the Philippines. At naging lecturer at professor sa Law, Political Science at Public Administration, kasabay ng pagiging abogado niya. Bilang appointed official ni Pangulong Corazon Aquino sa Makati matapos ang EDSA Revolution, si Jejomar ang sumalo sa lahat ng problemang iniwan ng nakaraang administrasyon nito. Dumating ako dito, talagang disarray. Ang aming budget was only 240 million. Dito niya nakita ang malaking pagkakautang ng syudad, epekto ng katiwaliang nagaganap sa gobyerno nito, maging ang hindi magandang sitwasyon ng mga pampublikong paaralan. Imagine, for example, merong mga almost 1,000 pupils together with their teachers. Walang comfort room. Ang mga problemang ito ang nagtulak kay Jejomar na baguhin ang sitwasyon sa Makati. Determinadong magtagumpay sa hamong kanyang kinahaharap, inaral niyang mabuti kung paano niya susolusyonan ang mga problema ng lungsod. Kaya nagplano siya ng revolusyon. Isang revolusyon na magbabago sa takbo ng pamamahala ng kanilang lokal na gobyerno. Nagawan ko ng kind of leadership management I had, and the support and the confidence of the people. Sa paraan ng kanilang pagtatrabaho. Wala akong tatanggalin, basta tayo sa tamang trabaho lang.
sa pakikisama nila sa isa't isa bilang magkakatrabaho. Sa pamumuno ni Jejomar, una niyang binago ang kultura ng mga empleyado at opisyal sa loob ng pamahalaan. Kung hindi nyo gusto pamamalakad ko, maghiwa-hiwalay na tayo. Nagkaroon sila ng regular na pulong upang mabantayan ang pagseserbisyo publiko sa bayan. Tinuruan silang maging produktibo at magsilbi sa mga mamamayan. Maliwanag na hindi natin paglilingkuran ng bayan na isa sa ating mga obligasyon bilang mamamayan. Yan ang katangi-tangi at yan lang ang dapat gawin ng isang mamayan, yung paglingkuran ng bayan. Disiplina. Ito ang isa sa mga magagandang halimbawa ni Jejomar sa kanyang mga empleyado at nasasakupan. Naging matyaga si Jejomar sa pakikipag-usap sa mga mamamayan. Kahit nasa mga garahe, nakikipag-usap ako sa tao. Tsaka tinitingnan ko talaga lahat ng problema. Talagang makimasa si Mayor. Pati mga negosyante, hinikayat niyang tumulong at makisama sa ipatutupad niyang bagong sistema sa pagsingil ng buwis. Maraming nagbabayad ng taxes, hindi kami nahihirapan sa taxes namin. Came to a point na last year, I think, ang aming revenue umabot ng mga 10.6 billion pesos. Sa mainam na pagpapaliwanag, unti-unti niyang nakuha ang kooperasyon ng bawat isa. Daan-daang milyon na rin ang pera ng Makati, 2:1 pa lang yun. At napagtagumpayan niya ang hangaring ibangon ng lungsod mula sa pagkakasadlak nito. Si Mayor Binay, mula nung maging mayor, marami siyang kabutihang nagawa rito sa Makati. Nang dumating siya rito, unti-unting nakaroon ng progreso ang Makati. Yung yaman ng Makati, mayaman na talaga ang Makati noong pa. Kasabay ng pagkakaroon ng bagong mukha ng Makati, nagkaroon din ng bagong buhay ang mga mamamayan nito. Sa bagong buhay na ito, alagang-alaga ni Jejomar ang mga mamamayan. Pagsuporta sa mga mahihirap. Pag lalapit ka sa kanya, madali lang siyang magbigay ng responde. Paano kayo? Ba't dito? Walang sino-sino, mayaman man o mahirap, bata o matanda. Bakit mga papayat ninyo? Kailangan lang talaga mag-program kayo na. Lahat nakikinabang sa pag-angat at pag-unlad ng Makati. Hindi niya kinakaligtaan every member of the family. Meron siyang parang pang-ama, meron siyang pang-ina, meron siyang pang-pamilya. You give dignity to the people. Hindi ka magkakamali pagka ganun lagi ang nasa sa isip mo.